Bibi, ito na ang sulat na dapat ay mapakinggan mo. Kasi malay mo, para sa'yo pala to. Laban na laban, pero sa dulo, umuwing luhaan. DJ B-Boy Bibo. Ang sulat na to ay para kay Braille. Pero gaya ng ibang kwento ng pagmamahal, hindi na niya to maririnig. Kaya siguro, para na lang to sa mga taong nagmamahal ng totoo, pero naiiwan sa dulo. Ako si Maisel, isang babaeng minahal ng buo. Pero sabihin na nating, ganun talaga. Pag oras mo na, oras mo na. Nagsimula ang lahat sa hindi inaasahan. Gabi yun, umuulan, at halos walang customer sa coffee shop kung saan ako nagtatrabaho. Tahimik lang ako sa counter. Pinupunasan ang mesa kahit wala namang dumi. Tapos biglang may pumasok. Medyo basa ang damit. May bitbit na libro at nakangiti. "Isang caramel macchiato please," sabi niya. Siya si Braille. Simple lang, hindi yung tipong mapapansin agad sa dami ng tao. Pero may kakaiba. Parang may lungkot. Pero hindi naman mukhang malungkot. Nice. Basta, hindi ko maipaliwanag. Naging suki namin siya kasi halos gabi-gabi nandun siya. Minsan nagbabasa, minsan tulala lang. Hanggang sa naging kakwentuhan. Hanggang sa naging chatmate. At syempre, hanggang sa naging kami. Isang gabi, inaya niya ako maglakad sa park. "Maisel, gusto mo ba akong samahan bukas sa park? Gusto lang kitang makasama habang naglalakad." Tumango lang ako. Simple lang ang date na yon. Tahimik na gabi, maraming bituin, walang masyadong salita. Pero habang magkahawak kami ng kamay, ramdam kong ligtas ako sa piling niya. Ramdam kong mahalaga ako para kay Braille. Mabilis sa mga sumunod na buwan. Nakilala ko ang nanay niya, mga pinsan, mga kaibigan. At siya rin, naging paborito ng lola ko. Parang lahat ng kulang sa buhay ko pinunan ni Braille. Naging mundo ko siya at ramdam ko, ako rin ang kanyang mundo. Madalas niyang sabihin, "Babe, hindi ako makakapangako ng forever. Pero habang nandito ako, akin ka lang at sa'yo lang ako." Tatawa lang ako at sasagot ng, "Okay na ako sa ganito. Basta wag kang magbabago, babe." At ayun, nadala kami ng pagkakataon. Dumampi ang labi namin sa isa't isa. May nangyari sa amin ni Braille. Pero sabi nga nila, kahit gaano ka kasaya, darating din ang oras na susubukin ka. Nagsimula sa simpleng pagkahilo, akala ko stress lang. Pero sunod-sunod ang pagsusuka, pagkahimatay at hirap kumain. Sinamahan ako ng kaibigan ko sa klinik at doon ko nalaman na buntis ako. Halo-halong emosyon yung nararamdaman ko.
Masaya, kinakabahan, natatakot, pero sa puso ko alam kong matutuwa si Bryle. Alam kong tatanggapin niya to. Kasi bunga ito ng pagmamahalan namin. May plano ako. Gusto ko siyang yayain sa coffee shop kung saan kami unang nagkakilala. Doon ko balak sabihin ang magandang balita para sa kanya. Doon ko gustong ipaalam kung gaano ko siya kamahal. At finally, magiging daddy na siya. Pero bago ko pa magawa yun, tumunog ang cellphone ko. Isang hindi pamilyar na boses ang nasa kabilang linya. Hello? Isa po ba kayo sa kamag-anak ni Mr. Bryle? Opo. Si Michelle to, yung girlfriend niya po. At dun na binitawan ang pinakamasakit na balita na hindi ko inaasahan. Na-aksidente ka raw. Nasa ospital na. At kritikal ang lagay. Tumakbo ako sa kalsada kahit napakalakas ng ulan. Bawat hakbang, dasal ang baon ko na Lord, wag muna. Hindi pa niya alam. Hindi pa niya alam na may sanggol na kami. Pagdating ko sa ospital, nakahiga siya. Maraming tubo. Mukhang natutulog. Pero alam kong hindi yun tulog na kaya pang gisingin. Lumapit ako unti-unti. Hinawakan ko yung kamay niya. At binulong kong meron akong sasabihin. Huminga ako ng malalim. Umiyak. Sabay bigkas ng mga salitang, Bryle, gising na. May good news ako para sa'yo. Buntis ako. Wala siyang sagot. Pero gumalaw yung daliri niya. Inisip ko, panigurado na tuwa siya. Pero wala ring himala na nangyari. Pagkalipas ng ilang oras, tuluyan na siyang sumuko. Hindi ko alam kung paano bumangon nun. Paano nga bababangon kung yung dahilan ng lakas mo at ang tatay ng anak mo ay wala na? Araw-araw akong umiiyak. Araw-araw kong kinakausap yung sanggol sa tiyan ko. Humihingi ako ng pasensya kasi hindi man lang niya nakilala yung daddy niya. At sinasabi ko na huwag siyang mag-alala. Kahit hindi sila nagkakilala, mahal na mahal siya ng tatay niya. Sinasabi kong sa bawat galaw mo sa tiyan ko, anak, ramdam ko si daddy mo. Bawat sipa mo, parang nagpapaalala siya na, Mommy, buhay pa ako. Buhay pa si daddy sa akin. Isang araw, binisita ako ng nanay ni Bryle. May dalang lumang libro. Yung palaging bitbit niya noon. At sa loob nito may nakasulat, kung balang araw mawala ako, gusto kong malaman mong mahal kita. At sana, kung may dumating na bago, hayaan mong mahalin ka rin niya. Pero wag mong kalilimutan, ako ang unang nagmahal sa'yo. Ang sakit nung mawala si Bryle. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin, paano kung nasabi ko agad sa kanya na magiging tatay na siya? Paano kung lumaban pa siya? Baka siguro hindi pa siya sumuko. Baka kasama ko pa siya. Pero siguro nga, may plano ang Diyos. At kahit hindi ko pa maintindihan sa ngayon,
Handa akong maghintay hanggang sa matutunan kong maging buo ulit, maging okay ulit, at maging ako ulit. Mahal ko si Brielle. Pero gaya ng sinabi niya, magmamahal ako ulit. Yes, it's me. Michelle.